So, ayan, good morning. Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating Panginoon. So we're about to start. Can I ask everyone to stand up po, please? Ayan. Pangunahan ko po kayo sa panalangin. So let's put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we glorify your name, the name above all name. A good and loving Father, you are a God who make all things possible, a God who is in control of everything. Lord, please forgive us for all our sins. Remove all the angers and bitterness in our heart and mind. I know, Lord, that you ask us to love rather than hate. Lord, please help us to overcome this hatred. Replace it with peace, love, and forgiveness. Lord Jesus, we want to move on from this heaviness in our heart. We believe that nothing is really impossible with you, Panginoong Jesus, because you are a great and loving God. Thank you, Lord, for the strength and knowledge and wisdom and all the blessings that you have given to us. We know, Lord, that apart from you, we are nothing. Help us, Lord, to be a good steward of all your creations and bless the work of our hands, Father. Thank you, Lord, for keeping our families away from danger and for keeping us away from temptations of this world. Lord, we pray for our service this morning. Guide us, Lord, as we praise and worship you. We invite your Holy Spirit to come freely among us and celebrate the gift of life that you have poured upon each of us. As we gathered, we remember those who are not with us today. Please protect and guide them, O Lord, and make them feel your presence. For those who are sick, we ask for healing in Jesus' name. We also pray for our pastor who will share your word this morning. Give him strength, power, wisdom, and understanding to teach your word and to bring relationship with you as the center point. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. And open our spirit so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. Inspire us, Lord, as we learn more about your awesome ways. This we pray in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. God is good and all the time. Amen. Sige po, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, lingunin po natin yung ating kapatiran sa likuran. At nasa kanan, sa kaliwa, at batiin po natin at i-share natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Gayon din sa ating mga kapatiran na nasa online. God is good. Good morning po sa inyong lahat. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aming buhay, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin
Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang. Ikaw lang. Opo, Panginoong Jesus. Ang pupurihin ko. Ikaw lamang. Ang sasambahin ko. Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo at sa aming buhay. Yes, Lord. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipat ng lilipat sa presensya mo. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Sabihin po natin, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen, amen. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa'yo lamang po namin tinataas sa mataas sa papuri at pasalamat. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Mahal po tayo, taas. Papuri at pasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyo. Dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito
iyong tanging pagmamahal. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. O Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa aming patuloy, Lord, na umayaw. Kaya, Lord, puri ka namin mula sa pangalamin, O Jesus. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Purihin ka, O Diyos. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay. Sa iyo, O Diyos, pakain mo aking mundo ng mapasayo habang panahon.
Pupurihin ka. Pupurihin. Purihin ka, Jesus. Pupurihin ka. Pupurihin. Pupurihin ka. Pupurihin. Purihin ka, Jesus. Pupurihin ka. Pupurihin. Purihin ka, Jesus. Pupurihin ka. Itaas po natin ang ating tinig. Pupurihin. Purihin ka, Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Pupurihin. Pupurihin ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka. Aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka. Aawitan ka. Papupurihan ka. At aawitan ka. Papupurihan ka. At aawitan ka. Buong buhay. Buong buhay. Purihin ka, O Jesus. Purihin ka, Jesus. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Jesus. Bigay po natin ang malakas na papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos sa buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Resus. Sige po, ipanalangin po natin si Pastor.
Heavenly Father, maraming salamat sa buhay ng aming mahal na pastor, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon, patnubayan, give him the wisdom and knowledge, Panginoon, upang ma-deliver niya with boldness and love ang lahat ng inyong mga salita. At naway tumimo po ito sa aming puso at isipan at matuto naming lakaran ng lahat ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito, Lord, ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. It's the first Sunday po at tayo po ay mamaya magpipira-piraso ng tinapay. Tayo po iinom mula po sa baso at sa saro para gunitain po yung pinakamahalaga na dapat po nating bigyan o pagtuunan ng pansin po for every first Sunday. Ayan po yung ginagawa natin na Holy Communion po. Purihin po ang Panginoong Diyos. At gaya ho ng napakinggan natin kanina sa preaching po, napakahalaga. Doon po sa Bible studies, commitment is very important. Napakahalaga po na i-commit natin ang buhay natin para sa Diyos. At kung kayo po ay naririto kanina, maganda po yung mensahe, nagaya po ng mga ilaw na to, we were placed in this dark world, sa isang madilim na mundo para tayo'y mag-ilaw, para tayo po ay maging asin ng sanlibutan po. Can we say amen? Mahalaga po yan. Kaya po, patuloy na pinag-aaralan natin ang iba't ibang mga dinanas na paghihirap ni Kristo. Ano ba yung mga sufferings ni Kristo? At sabi nga ng ating Panginoon, nagbigay ako ng isang ehemplo. I have given you an example for all of you to follow. Nagbigay ako ng isang magandang halimbawa para sundan ninyo, sabi ng Panginoon. At ito pong halimbawa na ito, pinakita niya po sa mga pagdurusa na kanya pong nadanasan o yung mga pagdurusa na kanya pong nalakaran. Kaya po sa umagang ito, atin pong ipipreach, ito pong isang paghihirap na naganap po dito po sa Gethsemane, Dito po makikita natin paano ho naghirap si Kristo, paano niya dinanas yung pagtitiis, so as to set an example para po sa bawat isa sa atin, para magkaroon po ng isang magandang ehemplo para sa bawat isa. So sa preaching na ito, pinamagatan po nating pagdurusa ni Kristo sa Gethsemane. Every time we ask the Lord for the wisdom, sabi po ng Book of James, humingi tayo sa Diyos. Ang Diyos po'y mabuti na bibigyan tayo ng karunungan at hindi po niya ipagdadamot. Ang mga aralin na ito, hindi ko ho ito pine-prepare na talagang organisado. It comes spontaneously po. Pag ako po ay nakaupo sa eroplano, sabi ko, Lord, ano kaya ang akin pong ipipreach? Suddenly, yung Word of God darating po mismo. At very clear po, kukunin ko na ho yung akin pong gadget. Doon po ako naglalapag, itatype ko po lahat, Lord, napaka-totoo mo, Panginoong Ama. Dumadaloy lahat ng mga salita mo po. And every time I ask the Lord, ano kayang ipipreach ko na naman sa susunod na linggo? Nandun ka sa CR kung minsan, naliligo ka, hinto ka muna, may nagbigay ng outline ng Panginoong Diyos. This coming Wednesday po, meron tayong pag-aaralan. Kahapon po, nung ako'y naliligo, dahil paalis na ako kung Sambuanga, biglang sabi ng Panginoon, itong i-preach mo this coming Wednesday. Nakita ko ho kagad yung preaching, huminto muna ako sa akin pong pagligo, sinulat ko ho. Bukas nasa Bohol po ako. At ang Wednesday po na Bible studies natin ay live po nating gagawin doon po sa Panglao. Pastor, puro bakasyon ka, hindi ho, trabaho ho yun. Nasa trabaho ho yun. At yun po ay research presentation po. Siyempre, nasa tabi ng Panglao, alangan naman di ka maligo. Amen po ba? Nasa tabi ho ng beach eh. Sabi ng Panginoon Diyos, ang gusto ko sa iyo'y buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Sister Belinda, sa panonood, ha? Sabi ni Sister Belinda, mag-vlog na kayo, Pastor, para may isa na akong fan. Purihin po, Panginoong Diyos. Sabi kong gano'n, ayoko mag-vlog kasi maraming tao, okay na kung sino lang gustong tumingin. Kaya ako nagpapasalamat po, pag-pray nyo po. After ng meeting natin, alis na kagad ako dahil 6:30 po ang flight ko bukas ng maaga, baka hindi na ako matutulog. Actually, yung mga damit ko, halos hindi ko na nilabahan, yun pa rin. Paano mo lalaban? Kadarating mo lang din Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano yung pagdurusa na ito na nakita natin? Alam niyo po, sabi ni Kristo, Lord, take away this cup from me. But if it is your will,
let your will be done. Ano kaya yung pong saro o kaya ito pong baso o yung tasa na ipinapaalis ni Kristo dun po sa kanyang Ama? And in this verse, tignan po natin, may ganito pong pahayag sa aklat ng Mateo 26:39 hanggang 42. Tayo po muna'y manalangin. O napakabuti mo, Ama, sa lahat po ng mga araw na ipinagkakaloob niyo po sa amin. O Panginoon, dama ko ang katotohanan po ninyo. These are outlines that came from the Holy Spirit. Lord, hindi ako nag-aas ng anuman pong mga outline na ito, but you give the outline, Panginoong Ama. I have to listen, I have to stop, and I have to write everything, Panginoong Ama. Salamat po sa umagang ito sapagkat ako po, Panginoong Ama, ay binigyan niyo po ng karunungan na itong ipahayag ang iyong mga salita. At dahil po dito, ako po'y nagagalak dahil makapaglilingkod po ako. It's a privilege po, gaya ng napakinggan namin kanina po. No? We have to be committed, Panginoon. If we need to stop sa work, Panginoon, we pray. Kung kinakailangan naming mag-pause po sa ginagawa, Panginoong Ama, kahit bakasyon, we preach, Panginoong Ama. Dahil ikaw nga ho nagdusa at kailangan malaman po ng bawat isa ang pagdurusang dinaanan po ng Diyos na ito upang kami po ay magkaroon ng magandang ehemplo. Kaya Ama, maraming salamat po. Patuloy din pong nakikita ninyo ang puso namin nagkamali, nagkasala. May mga nasabi kaming masasakit sa kapwa, nakapagsinungaling kami, o ang amin pong nilakaran ay lumiko ng kaliwa at kanan at hindi dumiretso po. Maging ang mga mabubuting bagay alam naming gawin, pero hindi namin na isakatuparan, ito po'y kasalanan. And we are all guilty of committing sins. At maraming salamat sapagat sa umagang ito, Panginoong Ama, ano po ang pagkapula po na katulad ng dugo ng aming kasalanan. Sabi niyo po sa inyong banal na salita, itinapon niyo po sa kalagitnaan ng pusod ng dagat na ang Ama namin ay hindi na po kailanpaman aalalahanin. Nang sabi ninyo, tayo'y magkatwiranan, Ama. Sabi niyo po sa Isaiah 1:18, Panginoon, kahit na po ang aming kasalanan ay kasing pula ng dugo, ito po ay papuputiin ninyong kasing puti ng niebe at kasing puti po ng isang bulak. Kaya sa umagang ito, malinis na po kami. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo kami ng wisdom at ang mga salita na ito'y maganap sa aming buhay kung paano nagtiis si Kristo, malakaran din naman namin ang lahat ng mga pagtitiis na ito. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa inyo sa banal po na pangalan ni Kristo, ang ating Panginoon. Tayo po'y magsabi ng Amen at palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Yan po, purihin po ang Panginoong Diyos. Ano pong naranasan ni Kristo dito po sa hardin ng Getsemani? Ano ho? Ito po yung mga huling pagkakataon na siya po ay ipapako na sa krus. And during the perilous moment, sa mga panahon na naalala natin kung minsan ng Panginoon dahil tayo po ay nangangamba, no ho? Tayo po ay natatakot, tayo po ay mamamatay na, kaya natin naaalala ang Diyos. Pero ano po ang mga makikita natin ngayon dito na pagdurusa ho ni Kristo? Sabi po dito sa Mateo 26:39 hanggang 42, lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya at nanalangin. Napakagandang example, ano ho? Whenever we read the Bible, we have to imitate the Lord Jesus Christ. Paano siya nanalangin? Ang sabi po dito, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, at sinabi po niya, Ama ko, kung maaari pong ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Yung sinasabi natin, yung tasa, yung baso po ng paghihirap, ilayo sa kanya ng Diyos. Ano pong sinabi rito? Ngunit hindi po ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang kanyang 3 alagad. At sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. This is very profound, ano ho? Talagang pag binasa niyo po ito, makikita niyo po yung kapangyarihan
ng salita ni Kristo. Na bagaman siya ay Diyos, hindi niya inari na ganap ang kanyang pagkakapantay sa Diyos, at ang nakita natin dito, tinatanggap niya ito pong kopa ng paghihirap. Ano po yung kopa ng paghihirap? That he is going to be handed to the Pharisees, na siya po ay ipagkakanulo, na siya po ay ihahandog na sa kanyang mga kaaway, siya po ay bubugbugin, siya po ay sasampalin, duduraan sa muka, lalagyan ng koronang tinik, pabubuhatin ho sa kanya yung krus, doon po sa Kalbaryo, no ho? In the cross of Calvary, at pagkatapos niyang buhatin ho, doon siya ipapako at malalagutan ng hininga. That was the punishment. Alam mo ni Kristo yan because He is all-knowing eh. Diyos siya na alam niya ang lahat ng bagay at ang lahat po ng mangyayari. Alam niya na po yun eh. Pero as a human, dahil siya po'y Diyos na nagkatawang tao, mga kaibigan natin na naniniwalang si Kristo'y tao lang, pakibasa po ang John chapter 1 verse 14. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At dun sa verse 14 po, and the Word became flesh. Yung salita pala'y Diyos. At yung salita ho ay naging laman, naging tao. E di yung Diyos naging tao, nagkatawang tao po. Pero naramdaman ni Kristo ang pahirap, naramdaman ni Kristo ang mga kahinaan, naramdaman ni Kristo na malapit na po siyang mamatay. Ano po ang inyo pong gagawin kung kayo po ay nasa kalagayan ni Kristo? No? Minsan tayo ho, nananalangin lang tayo kapag ho meron pong peligro o kaya meron hong aksidente. No? Minsan ho, naaalala natin ng Diyos pag tayo po ay nakahiga na sa banig ng karamdaman. Pag wala na po tayong pera, we call on the name of the Lord Jesus Christ. Pag ang anak natin naghihingalo na, o Panginoon, dinggin mo po ang panalangin ko na gumaling ang anak ko. But if everything is falling smoothly, nakakalimutan natin ang Diyos. Parang baliwala lang po yung Diyos. Nakakalimutan lang natin. Pero ano pong ginawa ni Kristo rito? Tingnan niyo po yung mga hinighlight natin. Sabi dito, nagpatira pa siya at nanalangin. May ehemplo ho na ginawa. Pastor, hindi na dapat nagpapatira pa eh. Nananalangin ho. But Jesus Christ set the example. Alam niyo ho ba kung paano ho magpatira pa? Hindi ho yan yung nakaluhod Hindi ho yan yung nakaupo. Naka-extend yung kamay mo, nakatama ho itong noo mo dito sa lupa, at talaga ho, naka-cross kayo ng ganyan. Nagawa niyo na ho nanalangin ng ganon? Jesus Christ set an example. Kaya nga ito, paghihirap po yun eh. Sometimes we pray out of convenience. Ba't tayo nananalangin? Dahil pagka ho, maganda panahon, nananalangin ako na nakahiga ng masarap sa kama. Pastor, nagpatira pa naman ako sa kama. Hindi ho ganun. Kasi alam ng Lord yung motibo ng puso eh. Madali yung magpatira pa sa kama eh. Ako pwede ako magpatira pa ako sa swimming pool. Masarap po yun. Pero yung pagpapatira pa, na naririto ka sa lupa, na naririto ka po sa floor na matigaso, at matanda ka na, no? Yung katawan nyo mahirapan, nakikita ho ng Diyos yung sakripisyo eh. Ito nga ho, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. But He has set a very good and very clear example. Ano po yung example niya? Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari pong ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Tingnan niyo po, no? Kasi alam niyo ho, mahirap mamatay. Mahirap pong lagyan ng koronang tinik. Mahirap pong sampalin. Mahirap pong duraan. Alam niyo po sa batas, pagka ikaw po'y dinuraan sa mukha, assault po yan. Assault. Pag ang puliso dinuraan nyo sa mukha, napakalaking insulto niyan. Makukulong kayo talaga niyan. Assault po yun. O kaya ho, nanampal kayo. Lahat yun naranasan ni Kristo eh. Sinuntok, sinampal, dinuraan sa mukha, pagkatas nilagyan ng koronang tinik. Ano ho yun? Grave physical injury talaga yung ginawa. Yung ipako ka, sabihin natin, buhay pa si Kristo, grave physical injury, attempted murder na yon. Pero yun, nilagyan siya dito ng sibat, at pagkatapos namatay siya. Murder talaga ho yun. Nagkapatong-patong na yung mga ginawa ho ng mga sundalo laban sa kanya. Pero anong sabi ng Panginoon? Pero kung talagang magaganap po,
That's how we should pray. Lord, sana hindi po magkakasakit. Pero kung ano pong kalooban ninyo, masunod. Amen po ba? Because sometimes, God doesn't hear our prayer because He has better plans for us. Anak, hindi ko na pagagalingin yung nanay mo kasi mission accomplished na siya. Tayo naman ho, itinanim natin sa puso. Lord, basta nanalangin ako, you will answer our prayer. Call upon me and I will hear your prayer, sabi ng Panginoon. Pero sabi rin ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, kung ang panalangin mo ay naaayon pa sa aking kalooban. I always pray when I travel. Ako nagpapasalamat sa prayer circle, talagang may shield. Aakyat ka, pwede yung masira ho yung, lalo na nasa aeroplano ka, pwede yung masira ho yung makina. Nakakaroon ho ng mid-air collision. Nakakita na po ako ng gano'n, nangyari po sa mga napapanood natin. Pwede ho, may hijacker pala ho yun. Papunta ka ng Mindanao, meron pala ho magwawala doon. Papasukin ho yung cockpit ho ng piloto. Tapos, ibabagsak yung eroplano. Katulad nung nangyari ho sa World Trade Center. Pwede naman ho habang kayo nasa taas ho, bigla pong inatake kayo kasi habang tumataas ho, tumataas din ang blood pressure ninyo. Kaya kailangan nagme-maintain ho ng gamot. Pwedeng pumutok yung ugat nyo dahil matindi ang pressure. So when we pray, Lord, hindi ko alam ang mangyayari po dito. But alam ko po, Panginoong Ama, masunod nawa ang kalooban mo. Magkaroon ng mid-air collision, to be absent in this body is to be present with the Lord. Kung na-hijack man yon, kumanta lang kayo. Oh, hallelujah, praise the Lord. Ako siguro ang huling-huli kong sasabihin, purihin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyo bago bumagsak ang eroplano. That would be my final word. Pero hanggat malakas ka, magpasalamat tayo. Buhay pa tayo eh. Amen? Malay nyo, bukas. Hindi lang ako natsyempuhan ng mga nakaraang Sunod-sunod ho kasi bukas ako po'y nasa Bohol. Susunod ho na Lunes, sa Davao naman po ako. Pagdating ng September ho, nasa Brunei ako. Anong gagawin nyo doon? Puro sa trabaho lang naman po yon. Research ho talaga. Nagre-research kasi po ako eh. Pero sabi nga ni Sister Linda kanina, we have to be committed. Sabi sa akin, ay pwede ho tayo hanggang gabi dito sa isla. May Bible studies kami, walang signal dito. Uuwi ako. Pag uwi ko, pagod na pagod ho ako, nakatulog ako. Pagigising ko ay 5:00 na. Niloob pa rin ng Diyos. Klaro ho ba? Hallelujah. I enjoyed the work of God. Alam niyo po yung Ara-Arosep? Mahal ho yan dito, yung sea grapes po yan eh. Langoy ako ng langoy. Ang dami, kinuha ko. Kinain ko lahat. Mahal dito yun. Sabi ko, 81 yata dito nun Doon damo. Sabi po sa akin nung nag-iihaw, sir, bili kayo ng samaral. Mura lang. Magkano yan? 300 to. Ang laki ng samaral. Nung nagsisiming ako, lahat ng kasama ko, puro samaral eh. Saan niyo ko kinuha yan? Diyan lang sa tabi. Pambihira, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Lahat ng provisions niya. Ang yaman ng Mindanao, kapatid. Pwede na pong maging republika ang Mindanao. Ang yaman. Napakayaman. Kaya every time nakikita niyo po, napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. When you pray, Lord, aakyat ako ng eroplano, masunod na mga kalooban ninyo. Pero lambing lang, Lord, gusto ko pang makabalik, mahal ko misis ko. Pero kung anong kalooban ninyo maganap, that's the prayer. Huwag po yung, Lord, sasama loob ko pagka bumagsak tong eroplano. Wala nga tayong hawak po doon eh. Kaya sabi po ni Kristo rito, ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban ko. That's part of suffering. Kasi may mga bagay ka, ile-let go mo na eh. Talaga pang hindi kayo makapagpupuyat at kasama ko kahit 1 oras man lamang? Can you not commit your time? Can you not give your time kahit 1 oras man lamang, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Magbantay kayo, watch and pray so that you will not fall into temptation. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Nagbabantay ba tayo? Binabantayan ba natin yung sarili natin? Tinitignan po ba natin yung ating sinasabi? Tinitignan po ba natin yung ating nakikita? Tinitignan po ba natin yung ating iniisip? At ano pang sabi ni Jesus? Mangyari nawa kung ano ang kalooban mo. Isa-isayin natin. Number 1, tignan natin. Sabi po rito, when we pray, part of the sacrifice of the Lord.
Subukan nyo naman ho yung ganitong prayer. Kasi ito host, nag-set ng example, hari ng mga hari eh. Panginoon ng mga Panginoon. Sinabi ko na po sa inyo yan dati, why do we not do what Jesus Christ did when He prayed? Nagpatira pa siya at nanalangin. Hindi luhod ha. Pwede yung lumuhod, pero we have to set the example. Kahit isang beses lang po. Sa buhay natin, naranasan po ba natin yan? Magpatira pa. Kasi ang pagpapatira pa po ay pagpapakita na tayo po hindi kaiba sa lupa. Na ang katawan mo ay nanggaling sa lupa at mula sa lupa, babalik ka. It's one of the highest form of humility. Kaya sabi po dito, sa Mateo 26:39, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. At ang sabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopa na ito ng paghihirap. That's how we should pray. Lord, ilayo niyo po ako sa aksidente. Pero kung ano pong kalooban niyo, Panginoon, maganap. Kaya po ang puso po, alimbawa, ihanda niyo yung misis niyo, ihanda niyo yung mga anak niyo, ihanda niyo yung congregation niyo. Mga kapatid, baka bukas makalawa ho, hindi ko na kayo makita. Kasi kung ano ang kalooban ng Diyos siyang masusunod, can we say amen po? Kung ako tatanungin, Lord, sabi nga ni Kristo rito Ama ko, kung maaari, that's my prayer. Lord, kung maaari po, bukas aalis po ako. Baka pwedeng maglambing. Pero kung anong kalooban mo, masunod. Kilala niyo po yung basketball player na si Kobe Bryant po? May helicopter po yun kasama niya yung anak niya. Kilala niyo yun, sikat po yun, di ba? Si Kobe Bryant po, sikat po yun. Sa sobrang dami niya ng kayamanan, sa sobrang dami niyang sasakyan at helicopter. Mantakin niyo po, birthday ko po, January 26, so bumagsak yung eroplano niya. Namatay ho ba siya? Namatay siya. Kalooban na po ba ng Diyos yun? That is the will of God Kaya po, everywhere you go, Lord, nandito na naman po ako, ini-enjoy ko lang lahat ng mga binigay ninyo, Panginoon. Kung maaari, Lord, ayun ang sabi ng Panginoon, Ama, kung maaari po, sana ilayo niyo po ako sa aksidente. Pero kung ano pong kalooban ninyo, maganap. At kung halimbawa ho, tinatanggap niyo yung aral na ito, halimbawa lang ho, bumagsak yung eroplano, bukas, hindi naman ako natatakot Handa ho yung church. Amen? Wala ho kayong katakot-takot. Ini-expect natin, kalooban ng Lord yun, pwedeng mangyari. Pero naglambing ako sa Lord. Ang lambing ko ho, kung maaari po, ilayo nyo po sana ako sa aksidente. Sinasamahan nyo pa ng prayer. Amen po ba? Di may peanut kisses kayo pagdating ko. Can we say amen? Hallelujah. May matamis na bao kayo pagdating ko dahil isinalba pa ako ng Diyos. May palakpak ng palakpak doon, Yung pumapalakpak ho, may kisses. Siya lang pumalakpak thank you ho. Wala nang papalakpak. Grabe naman ho kayo. Nakuha ko lahat ng pangalan nyo Dati ako nagtatrabaho sa sabungan Okay. Kaya sharp ang memory ko, na-memorize ko lahat ng pumalakpak. Mga 12 ho, yung dadalan natin ng pasalubong. Alam niyo po yung ayoko kasi blasphemous yung position nun, yung taga-count sa sabong. Hindi ho magandang pakinggan yung trabaho niya di ba ho? Parang nabablaspheme po yung Diyos sa pangalan niya ron O kaya nga sabi po dito, subukan natin magpatira pa, manalangin. Pastor, may rayuman lang ako, may scoliosis ako. Siguro naman maunawaan na ng Diyos kung may ganun. Pero kung malalakas pa, lalo na sa mga kabataan, ang ganda-ganda ng message po kanina ng Panginoon through Sister Linda Do we spend most of our time? Amen po ba yun? Hindi ko masama mag-Facebook. Nagpe-Facebook po ako Pero 8 hours, sunod-sunod talagang yun na lang. Pero if we spend time in the quiet moments with the Lord, subukan nyo po magpatira pa. Di ba may kanta tayo, He that dwelt upon the secret place of the Most High shall abide upon the shadow of the Almighty. Nalala niyo yung kanta na yon? Hanapin natin yung pinakamalalalim na bahagi po. Magpatira pa tayo. Lumayo tayo muna. Huwag dun sa maraming tao. Sabi dito, lumayo siya ng kaunti.
Sinara niya yung pintuan niya. Halimbawa, nagpatira pa siya, nanalangin, at humingi kayo ng pabor sa Diyos, Lord, maaari po ba, Panginoon, humingi ng promotion lang, pero kung anong kalooban mo, masunod pa rin. Lord, pwede po ba, wag po ako magkasakit kasi lambing ko yan kay Lord every morning ho. Kanino ho? Sa mga senior. Can you say amen po? Bakit ko po sinasabi yan? Paano tayo makakapanalangin kung may Alzheimer na tayo? Amen po ba? So Lord, lambing po. Sana sharp memory pa rin. Gusto niyo ho ba ng listo yung pag-iisip natin? Can we say amen? Pwede ho ba natin sabihin na, Lord, sana po wag ako magkarayuma para makapunta pa rin ako sa panalanginan? Alam ko may mga kapatid tayo dyan, kukuha lang ng tubig po. Umabot ng 30 minutes dahil ganyan maglakad Ayaw niyo ho ba na 10 segundo lang nandun na kayo, nakuha niyo na yung tinapay at saka yung tubig? Pwede nating sabihin kay Lord, Lord, kung loloobin mo, pwede ho ba? Normal ho yung aking pong sugar level. Normal po yung aking creatinine. Normal po yung aking SGPT, SGOT. Saan po yung SGPT, SGOT, Brother Greg? Sa liver. Gusto niyo ho normal yung liver? Pwede bang ipagaloob ng Diyos? Sabi po dito, Ama ko, kung maaari, pero kung ano po yung kalooban ninyo, yun ang magaganap. Can we say amen? Kaya po, manalangin tayo na may pagpapatira pa. Tsaka wag po nating ipilit na, Lord, gusto ko maging ganito. Kung ano po yung kalooban nyo. Pero lambing po, Panginoon, sana po yung anak ko makapasa sa OPCAT. Can we say amen? Pwede ba tayo maglambing sa Lord na, Lord, yung anak ko po gusto makapasok ng UP? Amen po ba? Kung may mga anak ko kayo, bigyan niyo po sa amin. Araw-araw namin papanalangin. Makakapasok yan sa UP. Amen po ba? Can we say amen? Yun din ho yung request ko. Bukas sasakay ako ng eroplano. Panginoon, sana po, loobin niyo po na makarating po ng ligtas. At pagka ho nakababa yung eroplano po niya, loobin niyo po, makabili po siya ng mga kisses. At saka po ng mga pasalubong po. Para pagka uwi po ni Pastor ho, ibigay niya sa mga matataas ang sugar. Amen po, amen. Matataas ang sugar. Naku, ang tamis pala nun. Matamis na bao nga Tapos kisses. Pero kay Brother Vic na lang Kaya pag nag-pray po tayo, pwedeng maglambing. Lord, gusto ko po siya. Sana po siya po yung maging boyfriend ko. Pero hindi naman minsan kaloob ng Diyos. Lord, kahit hindi gwapo, kahit na hindi matalino, pwede na rin, di ba? Basta siya may puso, siya pa rin po ang mamahalin ko. Kanta ko yata yun, Kahit hindi gwapo. Kanta ko ba yon? Kahit na hindi matalino, basta siya'y may puso. Pangit yung nun, Maginoo, pero may Kristo. Amen? Pangit kasi Maginoo, tapos sasabihin yung lyrics niya, hindi maganda So we have to pray, Lord, pinananalangin ko po. Lahat ng mga sakit ho, ibigay niyo po sa text. Ayan ang mga living testimony natin. Pinananalangin natin po every morning. Sabi nga nung isa, Pastor, niyo talaga, init sa panalangin. Biro mo, pinananalangin mo, patay na. Hindi niyo naman sinabing patay na pala Pagka ganun ho, magte-text ho kayo, Pastor, salamat sa prayer po. Wala na po siya. Mamaya, masya kayo, talagang tugunin ng Lord Kinuha na, biglang bumalik sa tabi nyo. Amen po ba? Pagka ganun, hindi rin naman namin kasi alam, minsan tinawag na pala, patuloy yung panalangin. Pangalawang paghihirap po ni Kristo, hindi lang yung pagpapatira pa niya, ito ho talaga, isa sa pinakamahirap po na gawin ng isang tao, sumunod sa kalooban ng Diyos. Opo, di ba ho? Lord, gusto ko po siya pero hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Lord, ito po yung gusto kong trabaho pero nilalayo ka nga ng Lord dyan Panginoon, gusto ko pang mabuhay, pero ang kalooban ng Lord hanggang 3 months ka na lang.
Sabi po dito, lumayo siya ng kaunti sa Mateo 26:39, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang mga angkopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Masakit yan kapatid kasi nature po natin, kung ano yung gusto natin, yun ang mangyayari. Minsan gusto po natin makasakay ng on time. Sino ho dito na-delay na sa eroplano? Tapos pagkalaki-laki ho ng nawala. Alam niyo po, pagka nagbabiyahe kayo, talaga ho, will ni Lord ho yun. Hindi natin kasi alam po yung aksidente. Naalala ko po dati, yung kasamahan ko po, nagpunta po siya ng Hong Kong. Sa halaga pong 400 pesos, nang hinayang siya sa insurance. 1 linggo siya sa Hong Kong. Kaya pag mag-a-abroad po kayo o kayo pumupunta kayo sa probinsya, magpapa-insured kayo, 400 pesos po yan, pero 2.5 million po ang sasagutin kapag kayo'y na-aksidente o kaya biglaang nahulog yung eroplano. At least may matatanggap yung misis ninyo sa halagang 400, may 2.5 siya. Pero wag mo naman ipanalangin ha. Lord, nililihan ko yung aeroplano, sayang yung 2.5. Pag kinumpit nyo, sa halagang 400, ang laki nung kinita ko. Kasi kalooban po ng Diyos yun eh. Kalooban po ba ng Diyos na ingatan natin yung ating katawan? Nag-ehersisyo ho ba kayo? Ako, kahit hindi ako marunong mag-swimming sa laki ko na ito, lumulutang ako. At yung kakagalaw mo ng ganon, papayat ka rin kung kalooban ng Diyos. Amen? Sana ho, loobin ng Diyos. Wala, ganon lang ako ng ganon. Sabi nga ako minsan nung nakatingin sa aking bata, saan kayo pupunta? Wala, paikot-ikot lang sa kawalan. Gumaganon-ganon lang ako. Pero pag alis ko ng tubig, pagod na pagod ho yung katawan ko. Kasi tumagaktak pala yung pawis mo, hindi mo naramdaman eh. Amen po ba? Pag sa Baguio, masarap po pababa eh. Pag paakyat na, doon mo na mararanasan yung hingal. Pero kapatid, kailangan natin magpawis, kailangan natin magbanat ng buto, kailangan natin mag-ersisyo. That is God's will. Do we need to enjoy? Kaya gusto ko po kayo minsan, isama po kayo kay Pastor Ed Lapis eh. Ang preaching niya, ang tao kailangan nag-e-enjoy hanggat siya'y buhay pa po. Sabi kong gano'n, hanga ako kay Sister Belinda, nasa Disneyland. Nag-roller coaster pa ho siya doon eh. Ilang taon na ho kayo? Kasi kasama ho yun eh. Yung anak ho ninyo, kalooban ho ng Diyos yan, i-enjoy ninyo yung apo ninyo hanggat maliit pa. Ang cute-cute mo. Pag lumaki ho yan, ako minsan, di ba, mahirap na. Kayo na binubugbog ng apo nyo. Pero hanggat bata pa ho, di ba, enjoyin ninyo yung anak ninyo. Ang bilis lang ng panahon ngayon. Ano na ho ngayon? August na. Next month, September na. Magpaplano na ho tayo para sa Christmas party. Can we say amen? Ganun lang ho, kabilis ang buhay ho. Kaya kung ano po ang kalooban ng Diyos, masunod nawa sa atin. Every time we wake up in the morning, isa lang meaning niyan, sabi ni Sister Linda kanina, ano pong meaning niyan? May purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pagising niyo po, ay salamat po Lord. Ano kaya yung purpose niyo po? May tao ka kayang idadala sa akin? Pagkapunta ko po dito sa lugar na ito, ang mga nami-meet ko po, puro Muslim eh. Sabi ko, pwede ka makinig ng Bible studies namin. Ay, upo, sige po. Kasi may purpose po yung Lord eh. Hindi po yung kagustuhan natin ang magaganap. Lord, gusto ko po ma-promote ako ng ganito eh. Ilalayo ka pala ng Lord doon. Sabi ko nga po, makikita nyo po yung ang Lord ho kasi pag nagtaas eh. Ang isang Manny Pacquiao dati ho na talagang mahirap pa sa daga. Pero nakita ng Lord yung heart niya. May nakitang elemento ho yung Lord sa heart niya. Ano po yon? Yung kababaan ng loob at handa siyang sumunod sa Diyos. Hindi siya perpektong tao. Nakapambabae po siya, nakagawa po siya ng mga pagkakamali. Pero inangat siya, inangat ng ating Panginoon. Nung ako po'y nagpunta sa Jensan, yung isang nakausap ko, kapitbahay niya, naku po, ang kinakain ho niyan. Sabi sa akin, Sir, alam niyo po yung
yung saging na binabadho sa bagoong, ano ba yung tawag doon? Ginamos ang kinakain yan, pastor. Talagang ano ho yan, mahirap pa sa daga. Pero ngayon ho, ang laki ng ano niya. Nakita niyo yung bata ho na si Alex Ayala, no? Nung bata ho siya, tinetrain lang siyang badminton, Ngayon ho, kapatid, sabi kong ganun, napaka-blessed nitong tao na ito. Tinatalo niya yung number 3, tinatalo niya yung number 2, makakaharap niya yung number 1 sa finals po. Lord ang gumagawa ho nun, kapatid. Wala siyang kinalaman doon. Walang kinalaman ng training niya roon. Pero pag nakakita ng elemento ang Diyos sa puso natin na gusto niyang itaas tayo, mangyayari at mangyayari po yon kasi kalooban po ng Diyos yon. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo ho, isa pong paghihirap na daranasan ho ni Kristo ho, iniwan siya ng kanyang mga kasamahan. Ang sabi po ng Mateo 26:40, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang mga 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo magpupuyat na kasama ko? Kahit na 1 oras man lamang? Sometimes po, ang pinaka-worst na maaring mangyari sa atin, yung pinakamamahal natin, yung mga disipulo po, yung mga taong inaruga at inalagaan natin, iiwan po tayo sa ere pag wala na po tayong pakinabang. Hallelujah. Handa ang puso ko dyan dahil nabasa ko ito. Sabi kong ganon. Ngayon ko napapatunayan, sino talaga yung mga kaklose ko? Iniwan ako halos lahat ngayon. Bakit o? Bumaba ako sa katungkulan eh. Aba, dati ho may bumabati pa sa'yo. Ngayon talaga nawala lahat. Pero handa po. Si Kristo nga iniwan ho eh. Ang sabi po dito eh, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat? I set the example, mag-pray tayo. Kahit 1 oras lang. Eh hindi ba kayo talaga bang hindi kayo makakapagpuyat? Makakapagpuyat na kasama ko? Kahit 1 oras lang. Jesus Christ was always with them. Hindi sila pinababayaan, natutulog sila. Ang Diyos o katakatabi nila, hindi sila pinababayaan. Pero sila, 1 oras lang, hiningi ni Kristo. Pwede bang samahan niyo ako, mag-pray tayo? Lahat ho, humihilik. Okay, pero pag handa po kayo, hinanda ko kasi yung sarili ko eh. Sabi kong ganon yun eh, pagbaba mo eh. Talagang wala ho lahat, mawawala na lahat. Pero ganun pa man, handa po yung kalooban. Kay Kristo nga, iniwan po siya eh. And that's one of the suffering. Minsan nga ho, asawa mo pa iiwan sa'yo. Kaya it's a blessing po pag may asawa po tayong tapat. Can we say amen? Ilang beses na po ako nakasaksi ho. Kaklasmate ko, na siya po, iniwan ng kanyang asawa hong lalaki, sumama sa iba, uminom po ng liquid sosa, patay. Ganun lang ba ho yung halaga ng buhay? Di ba natin nakikita? Siguro kalooban ng Diyos, nilayo siya sa akin. Ba't naman ako iinom ng liquid sosa? Eh, hindi kalooban ng Diyos yun eh. Ang katawan na ito'y templo ng banal na Espiritu. Can we say amen? Ay mga kapatid, pag iniwan kayo ng mga asawa ninyo, magpaganda kayo lalo. Amen? Magpagupit kayo, maligo kayo. Baka kayo iniwan din, hindi kayo naliligo. Ha? Magmumug kayo. Sabi ko nga sa misis ko, nakakasala ba ako? Gusto ko magpalipat sa eroplano kahapon eh. Sabi niya, bakit daddy? Yung katabi ko, naghihilik, iba yung amoy. Masakit na sa tenga, iba pa yung naaamoy ko. Hindi naman ako pwedeng magpalipat. Sabi ko, kasalanan kayong ispiran ko ng perfume yung ngalangalan nito. Baka lalo ho akong makulong ho eh. Alam niyo hong ginawa ko? Sa bunganga na lang ako humihinga. Ang hirap pala nung ganun. Kasi pag sa bunganga ho, hindi nyo maaamoy, di ba ho? Pero diretso naman sa ngalangal ako, sa bituka ko yung amoy. Sabi ko, Panginoon, siguro itong kalooban mo. Di ba, nganga na lang ako. Kasi kalooban ba? Letter A, kalooban ba ng Diyos? Sakalin ko siya. Hindi naman. Letter B, kalooban po ba na isprayan ko yung bunganga niya ng perfume? Letter C, kalooban po ba na saksakin ko na lang para tapos na paghihirap niya? Sa langit na siya. O letter D, baka pwede naman magawa ng solusyon. Kahit na magkakabag ako, doon na lang ako hinga. Pag uwi ko, sakit ng tiyan ko puro hangin. Pero kung mapapansin ninyo, darating ang time. Pag ang asawa ninyo, iniwan kayo,
may natitira pa ba kayong pag-ibig para sa Diyos? Kasi pag inibig nyo ng lubos-lubusan yung asawa ninyo, pag iniwan kayo niyan, magpapakamatay kayo. Pero pag nagbigay kayo ng higit na pag-ibig sa Diyos, pag iniwan kayo ng asawa ninyo, pagbalik niya, sorry ka na lang. Amen po ba? Ika-apat na paghihirap, hindi lang iniwanan si Kristo, sinasabi niya tayo, bantayan natin yung kahinaan Kaya si Jesus Christ alam niyo may kahinaan si Kristo. Pwede ring matempt si Kristo kasi tao siya pero binantayan niya. Nung tinutukso siya ng dyablo, binantayan niya. Yan ang pagdurusa ni Kristo kasi tao siya Pero sa pagbabantay niya, hindi siya nagkasala. Pero tayo, sabi niya gano'n, magbantay kayo at manalangin. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso sapagkat ang Espiritu'y nakahanda. Naranasan niyo po ba yon? Ito po pagka po sa umaga, sa gabi, o kaya kayo po'y magpe-prayer, tas ang lakas-lakas ninyo, umasa kayo may darating pong tuksong mabigat. O ano mangyayari Nahulog ka sa tukso, di sira yung panalangin mo, sunod-sunod kang nanalangin, talagang dedicated, nakapatira pa, bumagsak ka sa tukso, ngayon hiyang-hiya ka. Mga kapatid, that is a deception of the enemy. Ang katawan natin talagang babagsak sa tukso, magpatira pa ulit. Come in the boldness of God's presence. Umiyak kayo sa Diyos. Panginoon, tumingin na naman ako sa masama, pero nagpapatira pa ako. You pray to the Lord earnestly, and the Lord will cleanse your heart. Kanina lang, puro praise and worship ang sinasabi ko. Nung dumating yung misis ko, nagmurahan kami. Hiyang-hiya po ako, wala nang pupunta sa church. Lalo kayong pumunta sa church mag-asawa. Kasi ibig sabihin, epektibo yung pagpunta ninyo, kaya kayo hinahadlangan. Panginoon, naglilingkod naman ako. Actually, sobra-sobra pa ako sa 10% binigay ko. Bakit yung akin pong pinakamamahal na anak na wala ng trabaho? Nagbibigay kami rito. Lalo nyo pong subukin ang Lord na magbigay. Kasi nauunawaan ng Panginoong Diyos na sa kabila ng lahat ng paghihirap ninyo, nananatili kayong tapat sa Kanya. Sabi po dito, magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Nung ako po'y naliligo kahapon, sabi ng Panginoong Diyos ito, meron na tayong ipipreach. Ang ipreach mo, ano ang nangyari kay Pedro? Bakit siya nagkasala at bakit siya napatawad ng Diyos? Talagang di ko na tinantanan, binuksan ko yung digital Bible ko, sinulat ko talaga Sabi ko, Lord, maraming mabeble sa kwento na ito. Kasi pinakita po ng Panginoong Diyos, si Pedro, sobrang tindi ng kasalanan ginawa niya Pag namatay siya from the very moment na dininay niya si Kristo, impyerno siya Bakit ganun po yung grasya ng Panginoon? Hinayaan ng Diyos na siya po'y tanungin ng 3 beses, mahal mo ba ako, Pedro? Kasi 3 beses nagkanulo. Mahal mo ba ako, Pedro? Opo naman. Mahal mo ba ako? Opo naman. Mahal mo ba ako? Doon nga nainis na si Pedro Katulad nung kanya pong pagkakanulo, nagalit siya. Opo naman, Panginoon. Alam mo naman yung puso ko, mahal kita Pakanin mo ang aking mga tupa, ang sabi po ni Kristo. Kaya po, bantayan natin yung kahinaan. We are going to suffer, Lord, kahinaan ko pong magsugal Pero binabantayan ko tong kamay na ito. Oh Lord, ikaw lang makakapagbago sa kamay na ito. You pray to the Lord para po yung kamay na ito hindi na magsusugal. Addiction po ang sugal Oh Lord, itong mata ko po na ito, Panginoong Ama, kababasa lang ng Bible, Panginoong Diyos. Pero babad na babad po sa mga mahahalay. You pray to the Lord and ask the Lord, Panginoon, bumagsak ako kanina, tinignan ko ulit. Pero hindi ako susuko, Panginoong Ama. Magpapatira pa rin po ako sa iyo. At sasabihin ko ang iyong kabutihan na bagaman ako'y makasalanan, pinatawad mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Can we say amen? Kasi wala pong kasalanan na napakabigat sa Diyos. Wala pong kasalanan na hindi kayang hugasan ng Diyos. At wag natin titignan yung ating sarili. Nung nakikita ko po yung outline ni Peter, ang yabang kasi ni Peter Panginoon, itaga mo sa bato, hindi kita iiwan hanggang kamatayan, sabi ng Panginoon Diyos. Ito katotohanan sinasabi ko.
Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong pagkakain. Hindi mangyayari yan. Huwag kasi tayo ganun kayabang po. Always have a point in our heart po, a place in our heart. Panginoon, pwede po akong matukso anytime. Panginoon, pwede po ako mamaya makapagmura ho. Panginoon, baka ho mamaya po makapagsugal ako. Baka po mamaya, Panginoong Diyos, makagawa po ako ng hindi maganda. Maghiganti po ako. Kahabagan mo po ako. That should be the attitude. That should be the attitude. Huwag tayong magsasabi po, sabi ni Pablo, nakatayo ako't malakas ako ngayon kasi pwede po tayong mabuwal. Pwede tayong mabuwal. Bilang pangwakas, ano pong sabi po dito? Ang sabi ng Mateo 26:42, muli siyang lumayo for the second time at nanalangin. Ama ko, kung talagang mangyayari na po sa akin na hindi na po ako gagaling, Ama ko, kung talagang hindi na kami makakabalikan ng misis ko, Ama ko, kung talaga pong mamamatay na po ako dahil may sakit ako ngayon at hindi na po ako gagaling, we pray to the Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban. Pwede po ba nating sabihin, mangyari nawa ang iyong kalooban? Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, salamat po Lord for setting the example in the Garden of Gethsemane, Panginoong Ama. Minsan po, we are very relaxed, we are complacent, na kami po, Panginoon, nananalangin ng nakahiga, natutulog, nananalangin kami ng para baga walang galang po, Panginoon. But Jesus Christ set the example. Siya po'y nagpatira pa, kahit po sana, Panginoon, maranasan din namin po yung ginawa ni Kristo. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Pero hindi po ordinaryo ang kanyang ginawa. Ang kanyang buong katawan po ay nakalapag sa sahig, nakalapag po sa daanan upang ipakita niya na ang kanyang katawang pong panglupa ay nanggaling sa lupa at wala po siyang maipagmamalaki. Panginoong Ama, sa pagkakataon po na kami po ay iniiwan ng mga mahal namin sa buhay, ng mga tao po na pinagkatiwalaan namin, maging kuminsan ang pinakamamahal naming asawa, nilisan kami. O kaya Panginoong Ama ay nakita namin, Panginoon, na nung kami nakakariwasa, nung nasa kapangyarihan, ang dami na nakapaligid. Pero nung nawala ang lahat, ikaw na lamang po na natira. Masunod nawa ang kalooban mo sa aming buhay, Panginoong Diyos. Na sana po, Panginoong Ama, we watch and pray, na sana'y manalangin kami at magmatsyag kami, Panginoong Ama. Bilang bahagi po ng paghihirap ni Kristo, tignan namin ang sinasabi namin. Pagmatsyagan namin po ang aming iniisip, amin pong tignan, suriin po ang nilalakaran namin upang hindi po kami matukso, Panginoon Ama. Watch and pray so that you will not fall into temptation. At uli sa lahat, Panginoong Ama, ano man ang mangyari, Lord, sana ang laman ng puso namin, masaya pa rin, nagtitiwala pa rin, naroroon pa rin ang kagalakan, naroroon pa rin ang kasiyahan, kasi kung ano po ang kalooban mo, mas higit kang nakakaalam, ang karunungan namin ay hindi mo karunungan, ang mga gawi mo ay hindi namin gawi. At kung may mga hindi kami maintindihan po, naiintindihan sa mundo na ito, ano man ang nangyayari sa amin, kalooban pa rin ng Diyos po yun na dapat naming pasalamatan. Lahat ng bagay ay pinangyayari mo ng maayon, lalong-lalo na kung kami nagmamahal at umiibig sa iyo ng tapat. Kaya Panginoon, we rest our case, we rest our hopes upon you, O God, na ikaw ang masigit na nakakaalam at gaya ng panalangin ni Kristo, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoon, sana po ang paghihirap na ito sa hardin ng Gethsemane ay patuloy po naming maging ehemplo sa mga pinagdaraanan namin sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong pinakamataas na papurit pagdakila sa banal po na pangalan ni Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Ayan. So, maraming salamat sa ating mahal na pastor, for because God used him to remind us that we should lift everything up to him and we should let God, God's will happen to us, Panginoon. And also ngayon naman ihanda natin ang ating mga puso at isipan, aming mga kapatid, para sa ating huling hapunan. Okay, so tinatawagan po ang ating mga element bearer to distribute the elements, and also
tinatawagan po muli natin ang ating mahal na pastor para sa ating Holy Communion. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumagat upang ikaw ay pamigin. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Praise God. Papuri po sa Diyos sa kaitaasan. Ito po ay napakalaking pribileyo po na tayo po ay magsagawa ng alaala po ng banal na hapunan sapagkat ito po ay pagkakataon na maalala po natin 2,000 years ago, si Kristo'y namatay. Yung kamatayan niya, gaya nung kanyang panalangin kanina sa Hardin ng Gethsemane, kinabukasan po yung kanya pong pagdadakip at yung kanya pong kamatayan, no, doon po sa krus ng Kalbaryo. Paalaala po na si Kristo'y namatay para tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Paalaala po na ang kanyang dugo ay pumatak para tayo malinis sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan po. Kaya sa umagang ito, napakahalaga po, ito po'y banal na gawain na datnan ni Kristo ang ating puso pong nagsisisi. Sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Hindi ko po alam ang mga kasalanan po natin, bawat isa laman ng puso, pero we can talk to God directly and the Lord will answer us in all our prayers. Sandali po tayong tumahimik, kausapin natin ang Diyos nang gagaling sa puso natin.
Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi ng Biblia, as far as the east is from the west, so far He has cleansed us from all our unrighteousness. Tapat po ang Diyos. And from the very moment na humingi kayo ng tawad po, malinis pa po tayo ngayon sa bulak at saka po sa yelo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hawakan natin ang mga tinapay bilang simbolo po ito ng katawan ni Kristo. Sabi po ng banal na kasulatan, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Siya ay nagpasalamat sa ating Panginoon at kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa lahat ng kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Papuri po sa Diyos, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Salamat po Panginoong Diyos sa paglilinis po na ginawa niyo sa aming puso. Ngayon po mga kapatid, hawakan natin ang mga saro. 2,000 years ago in the cross of Calvary, pumatak po ang dugo ni Kristo. Sabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no forgiveness of all our sins. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro, siya'y nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay yun sa kanila at kanyang sinabi, kayong lahat ay uminom dito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng bagong tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin ka, dakilang Ama, sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. O dakilat mapagpalang Diyos, tinanggap po namin ang kapatawaran ng aming kasalanan. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay binabalik namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po ay patuloy na sa ating pong gawain sa umagang ito. Tayo po ay dumako sa ating pong pagkakaloob. Po, pangunahan ko po kayo sa panalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa lahat ng mga ipinagkatiwala niyo pong mga trabaho, mga negosyo, sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, patuloy po namin dalangin na gawin niyo po kaming katiwa-tiwala sa mga ipinagkatiwala niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, ng isang puso na pagbigay, isang puso, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig sa iyo pong mga gawain. Father God, amin pong pinapanalangin, patuloy ang lahat ng mga trabaho, mga negosyo ng aming mga kapatiran. Nawa Lord, ito po ay maging daluyan ng iyong biyaya at papagpala. Sa oras nito, sa lahat ng aming pong mga kaloob, amin po itong binibigay at pinagkakaloob, Panginoon, ng buong puso, O Diyos, na magamit po, Panginoon, sa iyong pong gawain na patuloy na mangyari manap na iyong kalooban sa iglesyang ito na may pahayag ang iyong salita at mangalap ng mga kaluluwa. Magawit po, Lord, ang mga tithes and offering nito for your glory alone. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringin at ang bayang ito iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Ayan. So ngayon naman po, ating batiin ang ating mga kapatiran who are celebrating their birthdays. So, August 3, happy birthday to Brother Augusto Luklukan. Happy birthday also to Sister Emmy Melendez. And that's August 5, Sister Emmy Melendez and Sister Regine Soriano. August 4, ang kanyang apo naman ang may birthday. Ayan. Meron pa po ba? Okay, happy birthday also to Alexa Dumagit, August 7. And happy birthday also to Brother Lester de los Reyes. Okay, sa tinatawagan po ang lahat ng nagsiselebrate ng kanilang birthday for this week and for the coming weeks para maipanalangin po namin kayo. Sige po, ilay hands po natin upang maipanalangin sila. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, O God, sa pag-iingat mo sa kanila araw-araw, Panginoon. Today, this week, Panginoon, they are celebrating their birthdays, Panginoon. Patuloy niyo po nawa silang bigyan ng maayos na kalusugan, bigyan niyo po, Panginoon, ang kanilang desires of their heart, O God. And Lord, we also pray, Panginoon, na kung ano man po yung mga hangarin nila sa buhay, Panginoon, naway ito po ay matupad. But we are letting all your will be done and let your plans be prosper upon them. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Happy birthday po sa inyo. And for our announcement naman po, reminders, no, every Sunday, meron po tayong Bible study every 9:30 a.m. Dito po sa ating worship hall. And for next Sunday po, ang Bible study, si Brother David Melendez. Ang presider po si Sister Vicky Visda. And to pray for our tithes and offerings, si Sister Lenny Resus. And ang flower bringer po, ang Kabakang family. Okay, syempre, para dun po sa may mga talento, no, we are inviting everyone to join the ministry today. Ang sabi nga po dito sa ating Bible verse, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakipakinabang ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, again, we are inviting everyone to join the ministry. So, open po ang ating multimedia ministry. Open din po ang worship ministry, ang prayer ministry, mission ministry, women's ministry, men's ministry, youth ministry, and also the children's ministry. So, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Sayang naman po ang mga biyaya na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Alright, so, we are inviting everyone also to join us for the Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page.
And meron din po tayong prayer meeting every day. So 5 a.m. to 6 a.m. and every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. This is via Facebook Messenger. So you just have to join. And yung mga gusto pong sumali, you just have to reach out yung ating mga point person. Sila Pastor Megs, si Kuya Greg, and also si Pastor Archie. So kung wala na po tayo mga announcement pa, tinatawagan po muli ang ating mahal na pastor para sa ating closing prayer and benediction. Meron pong meeting ang lahat ng ating pong mga elders ngayon. Bakit ho? Because we are preparing for the 35th anniversary. Kumbaga, 11 months to go po. Pero, para iparating na rin po sa inyo, no, ang atin pong praise and worship, kalooban ng Diyos sana na mangyari, no, gaganapin po sa labas. Hindi po dito for the 35th anniversary. June 13 po yon of 2027. Malayo pa, Pastor, ah. God is a God of planning po para hindi tayo masyak. Kasi po, tentatively, sa bakasyunan po, Tanay, gaganapin yung atin pong praise and worship. Full day po yon. Kaya lang, may 1,200 na fee po yon from 8 o'clock until 5 o'clock po ng hapon. Pero kung mapag-iipunan po ngayon, simula pa lang po ngayon, pakunti-kunti, pa isa-isandaan po, makaka-reach out po tayo pagdating po ng June 13, meron na. We are praying na sana yung transportation, yun ang masagot ng church. Kasama na po yung pagkain doon. May breakfast na po, may lunch na po yun, may merienda. Tapos ang masaya ho doon tayo magpe-praise and worship po. Air condition po yung building. So pwede tayong magano doon. And then after nung ano natin ho, sige, maligo kayo ho. Ang daming swimming pool po. Pwede na po yung mga kabataan natin. May basketball court kung gusto nyo mag-basketball. May mga billiards kung gusto nyo mag-billiards po. But that will be po 11 months from now. Pangalawa po, sana mag-ipon din tayo, magkakaroon tayo, loobin nawa ng Diyos ng ating bagong polo shirt para po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kasya pa ho ba yung mga polo shirt ninyo dati noong 2011 ho? Kasya pa ho ba? Opo. Sa akin ho, fitting na ho ngayon eh. So hindi na, tsaka nagkupas na, no? Kaya lang ho, yung paggagawa namin ni Marlene, ayaw na nga ho. Kasi nga ho, tinanong, nandun pa ba yung bata na malaking katawan? Lumaki na ho, lalo. Sabi ko pong ganon. So, ayaw na namin kayo punta dito para kami gawa negosyo, ha? So, ayaw na po nila. But, Crisel, meron tayong mahahanap, no? Loobin nawa ng Lord po. Mas maganda pa. Galing ng Marikina po yung ating pong bagong polo shirt. At yung ating pong huwag kakalimutan, isama nyo po sa prayer natin yung ating pong lupa at saka yung building. Hopefully ha, kung kalooban ng Diyos, doon po mismo after lang po nung July, August, magkakaroon tayo ng ribbon cutting. Amen po ba? Ganun ho yung aking kalooban eh. Nakakita na ako ng lupa ho dito sa tabi ho ng ilog ng Tumana. Yung konting ulan ho hanggang leeg ho. Hindi, biro lang po. Ang Diyos ho ang gagawa ng paraan, ano? Sige po, yun lamang po. Tayo po'y tumayo. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Ama. Panginoon, kami ang nagpaplano pero ikaw ang nagpapatupad. Kaya kung ano pong kalooban mo, maganap nawa po. But God is a God of planning po. Kaya po yung binigay niyo po sa amin, pinangahawakan namin, to harvest more souls for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Kaya Ama, lahat ng ito'y plano lamang po, mapangyayari lamang ito. I-guide niyo po kami mamaya sa usapan. Ang mga kapatid po, i-announce namin kung ano na po yung mafa-finalize. At pati po, Panginoong Ama, hinihiling namin, Lord, in our vision casting, noong 34th anniversary, napakabuti mo. Mahal mo ang church na ito dahil totoo ang sinasabi po. You will provide us with a lot. You will provide us with a building. We are steadfast on this, Panginoon. Maaring hindi naganap po for the 34 years, pero hindi pa po tapos ang panalangin. Hanggat may buhay, may pag-asa po. And as I pray right now, Lord, ako po'y naniniwala. Lahat kami ay kakasangkapanin mo sa pagpapatayo po, Panginoong Ama, ng lahat ng mga building na ito, ng lahat ng lupa na ito, hindi lang iisang tao,
kundi ang bawat isa po, Panginoon, ay kasangkapan po sa pagtataas po, pagtatayo po ng church na ito ng Peace of Harvest Christian Ministry. At gaya po ng panalangin ni Moses, Lord, iiwan ko ang panalangin na ito, pinangahawakan namin ang pangako na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. Panginoon, hindi nawawala ang puso ko for the prayer of Jabez. You will bless this church. Ibe-bless mo po ang lahat ng ama ng tahanan. Ibe-bless mo ang aming mga anak. Ibe-bless mo ang aming mga apo. Ibe-bless mo ang mga negosyante sa church na ito. Ibe-bless niyo po ang mga overseas Filipino workers namin naghihirap abroad. Ibe-bless niyo po ang Care Force, Panginoong Ama. Ang lahat po ng mga nanunungkulan, ang mga staff. You will bless also the law firm of my wife, ang Bacani Law Office, Panginoon. Hindi nawawala ang puso ko, Panginoong Ama, that you will bless my wife, O Lord. As I pray this prayer of Jabez, Panginoon, O Lord, that you are going to bless her, O God. That you are going to enlarge her territory. That you are going to let your hands be upon her and keep her away from harm so that she will not feel pain. And that you are going to answer all her prayers. Muli, Panginoong Diyos, binibitawan ko rin ang panalangin ni Haring David sa church na ito. Naging tapat kami sa pangangaral mo, Panginoong Ama. Naging tapat kami sa panalangin, Panginoong Diyos. Tingin mo po ang panalangin ng isa po sa pinakatapat mong lingkod, si Haring David, na ipapanalangin ko ngayon. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the house of the Lord forever. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagdakila, Ama, to God with the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. God is good. All the time. And all the time, God is good. tayo po yung umawit sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, walang ibang papupurihan at sasambahin ng Peace of Harvest Christian Ministry. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, yes Lord, pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Yes, Lord. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo at sa aming buhay. Yes, Lord. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon.
magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay